Halos lahat ng mga taga-probinsya, iisa lamang ang pananaw sa ibang bansa. Sa abroad daw makikita at makukuha ang maginhawang buhay para sa iyong sarili at para sa iyong pamilya. Kaya naman pala, halos lahat sila doon nag-a-apply ng trabaho sa bansa ng mga Arabo, ng mga Inchik, ng mga Amerikano. Kaya naman pala sila tinatawag na makabagong bayani sapagkat halos lahat ng bansa mayroong Pilipino. At ang mga Pilipinong ito ay masinop na nagtatrabaho para sa mga bansang iyon at para sa kanilang pamilyang naiwan sa Pinas. Bawat OFW kanya-kanyang istorya, kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang buhay. Yung iba, ginusto talagang mag-abroad, pero yung iba, wala talagang choice. Paano ba naman sa mismong bansa nila sa Pilipinas? Kakaunti ang available na trabaho para sa kanila. Napakaraming requirements ang hinihingi pero napakaliit naman ang sahod. Sabay-sabay po nating tunghayan ang kwento ng buhay ng mag-asawang OFW, si Crisanto at si Vivian. Ang mag-asawang Crisanto at Vivian ay parehong galing sa mahirap na pamilya. Pamilya ng mga magsasaka doon sa probinsya ng Mindoro. Ang pag-abroad lamang ang kanilang naiisipang paraan upang makaipon ng pera para sa kanilang pagtanda. Ang mag-asawa kasing ito ay may isang malaking problema. Mahal naman nila ang isa't isa, kaya nga lang pareho silang baog. At ito ay pinagtapat na nga sa kanila ng kanilang doktor. Hindi na nga raw sila magkakaanak pa. At dahil doon, tila ba nawala na nga sila ng pag-asang mabuhay. Pero naisipan nilang bata pa naman sila. Maari pa nilang ma-enjoy ang buhay na ito nang magkasama sila. Kaya naman, para magkaroon ng mas maginhawang buhay, bakit nga ba hindi sila mag-abroad? Ay, mahal, alam mo, magaling pa yung isang lamuna natin sa ating Tia Lusing ang lupa para naman kahit paano magkapera tayong magagamit sa pag-apply natin. Kanino? Kay Tia Lusing? Ay naku mahal, ikaw na. Ikaw na makipag-usap, Vivian. Tiyahin mo naman yun, isa pa. Naku, mahabang usapan lamang kung ako pa ang kakausap sa kanya. Bahala kayo mag-usap, bahala kayo magdesisyon. Basta ako, pipirma na lamang ako at may tiwala naman ako sa iyo eh. Mahigit 1 ektaryang lupain ang namana nitong si Crisanto sa kanyang mga magulang na napayapa na. Malawak ang lupain nilang iyon, kaya nga lang ay nasa bundok ito. Medyo matarik ang lugar at napakalayo. Nag-asikaso muna doon sa agency sa Maynila ang mag-asawang ito bago nga sila tuluyang mangutang ng pera sa kanilang tiyahin. Ito kasing si Vivian ay sadyang sigurista. Ang gusto nilang mangyari ay meron na silang pagkukuhanan ng pera kung sakaling mangutang sila ng malaking halaga sa kanilang kakilala. Sa awa naman ng Diyos, sa loob lamang ng halos 1 buwan ay nakapag-asikaso na ng requirements ang mag-asawang ito dahil nga meron na silang target na employer sa ibang bansa. Nakapagpa-medical na rin sila, kumpleto na ang kanilang papeles. At ang nakakatuwa pa, masayang masaya ang mag-asawang ito dahil magkasama sila sa isang amo lamang, isang driver at isang kasambahay sa bansang Riyadh. Nagkataon namang itong si Crisanto ay marunong mag-drive. Tamang-tama sa kanya ang trabahong kanyang inaplayan dahil noon ang trabaho niya ay mag-drive ng truck ng palay at sanay na sanay siya sa ganong klase ng trabaho. At ito namang si Vivian ay sadyang matalinong babae, kaya naman alam niyang magagawa niya ng maayos ang trabahong ito matapos lamang niya ang kanyang training. Sa awa ng Diyos, kakaunti na lamang ang requirements na kanilang kailangang kuhanin upang makapagtrabaho sila sa ibang bansa. Ngayon, kailangan na nga nila ng pera. Kaya naman si Vivian naglakas loob na kausapin na nga ang kanyang tiyahing Lusing upang mangutang ng pera dito. Hindi naman napahiya itong si Vivian sa pag-utang ng pera sa kanyang tiyahin. Kinabukasan, agad siyang pinautang nito. Kaya nga lang, dahil mahirap lamang ang buhay sa probinsya, medyo malaki ang patubong pera ng kanyang tiyahin. Sino nga ba si Vivian para magreklamo pa, hindi ba? Tiyahin naman daw niya ito kaya naman pinagkakatiwalaan niya ito ng lubos at ganoon din ang kanyang tiya para magtiwala sa kanya. Tama yan, Vivian. Habang bata pa kayong mag-asawa, mag-abroad kayo. Mag-ipon kayo ng pera para sa inyong mga sarili. Alam mo, sana lang talaga lahat ng tao dito, ganyan ang takbo ng utak.
Hindi tulad ng karamihan dito, nagpapakahirap sa bukid, panay naman ang utang sa akin. Dagdagan ko nga ang tubuan nakita nila. Ang problema nga lang, sa gagaling mga utang, napakagaling naman tumakbo, akala'y hindi ko matagpuan. Mga tao nga naman, bobo. Sanay na itong si Vivian sa bunganga ng kanyang tiyahin. Medyo mayabang talaga ito. Bata pa siya, ganun na itong mag-iimik. O siya Vivian, saglit lamang at kukuhanin ko na ang pera. Pero kayo bagang mag-aasawa ay siguradong 50,000 lamang ang inyong uutangin. Baka mamaya pag wala na akong pera sa kayo tawag-tawag ha. Pag kayo laang ay nagka-problema dahil kulang ang inyong pera, wag kayong makatawag-tawag dito at mangungutang kayo, ay kukutusan kitang Vivian ka. Tiya talaga pero okay na po yun tiya, okay na po yun. Mas okay na po yun para madali kong mabayaran. Tiya naman Crisanto, Vivian, halika kayo rito. Tanggapin ninyo, itago niyong mabuti. 50,000 ito kahit bilangin niyo pang paulit-ulit. Walang labis, walang kulang. Tandaan ninyo, ang balik nito sa akin ay 60,000 pesos. Nagkakaunawang baga tayo. Huwag kang mag-alala Vivian, hindi ka iba sa akin at nauunawaan kong pangangailangan mo. Basta bayaran ninyo ako sa tamang panahon, ha? Pagbalik niyo dito sa Pilipinas, bayaran ninyo ang utang ninyo at walang problema sa akin. Pero kung pwede mong dagdagan ng shampoo at saka ng sabon ay mas nakakatuwa yun. Ang biro pa nito sa mag-asawa. Patawa-tawang umalis ng bahay na iyon si Vivian at Chris. Paalis na nga sila at medyo malayo na pero hinabol pa rin sila ng kanilang tiyahin at may inaabot na papeles. Napasarap ang ating huntahan ay nakalimutan ko na. Nakakamadali ko ito nakuha ko. Ay Vivian, ari naman pala'y pakipirmahan mo. Formal ang ating usapan, di ba ka? Pirmahan mo nga are. Patunay lamang na ibinigay ko sa iyo ang pera ngayon. Tiya, pasensya na po, nakalimutan ko. Nagmamadali din po kasi kami. Akin na po. Napipirmahan po namin mag-asawa. Ang sabi ni Vivian. At iniabot na nga ni Aling Lusing ang blankong papel kay Vivian. Dahil nga itong si Aling Lusing ay tila ba minamadali ang mag-asawa, todo lamang ng pagpirma ang mag-asawang iyon. Hindi na nga nila napuna kung para saan nga ba ang mga ito. Walang kailangang basahin dahil nga blanko ito. Ang tanging masasabi ko lamang ay sadyang mautak talaga ang matandang ito. Palibhas ay matagal ng gawain, kaya naman sanay na sa usaping pera, sa utakan tungkol sa pera. Walang patawad kahit pa kamag-anak niya ang kanyang naging kliyente. Oo nga po pala tiya, baka po pwedeng makahingi ng pabor. Baka po pwedeng kayo muna tumingin sa aming lumang bahay tsaka po sa bukid. Alam niyo na, wala po ko ibang pwedeng pagkatiwalaan noon, di ba? Kailan po tiyahin kong malapit dito kaya please naman po. Ay sus, oo naman, walang problema yung mga pabor na gayon. Oo naman Vivian, mapagkakatiwalaan mo kami. At saka kahit hindi mo sabihin, kami naman talaga nagkatayan ng mga hayop sa lupain ninyo sa bundok. At saka huwag kang mag-alala, hindi mabubuhat iyon. Palibhas ay kamag-anak nga nitong si Vivian si Aling Lusing ay tila ba panatag na ang loob ng mag-asawang ito na habang sila'y nasa ibang bansa at nagkatrabaho ay okay lamang ang kanilang pag-aari. At tulad nga ng biro ni Aling Lusing, hindi naman daw talaga mabubuhat ang kanilang lupain mula sa bundok, hindi ba? Palibhas ay tiyahin, palibhas ay kadugo, palibhas ay kamag-anak, walang kamalay-malay ang mag-asawang ito na sila pala ay naglusot na sa malalim na patibong ng kanilang tiyahing Lusing. Ay, mga uto-uto talaga. Patanga-tanga lagi. Ayan, ang napapala ng mga taong hindi nag-aaral. Bahala kayo sa buhay ninyo. Pirma kayo ng pirma, hindi naman kayo nagtatanong. Wala na akong pakialam kahit hindi sila bumalik ng Pilipinas. Paano ba naman? Akin ang lupain ninyo. Sa halagang 50,000, may 1 ektaryang lupain na ako. Kawawang mag-asawa. Mga bobo. Mga inutil.
Umalis ng bansa ang mag-asawang ito na walang iniisip na pangamba at ang nasa isip lamang nila ay makaipon ng pera para sa kanilang hinaharap at syempre upang maibigay pa rin ang pangangailangan ng isa't isa. Maranasan man lamang ang mga ibang bansa na pangarap ng maraming Pilipino. Sa unang taon ay medyo mahirap para sa kanila. Naninibago sila sa kultura, sa paniniwala, sa trabaho at syempre ang pakikisama sa mga katrabaho at sa mismong amo. Pero habang tumatagal din, unti-unti nakikilala nila ang pag-uugali ng mga taong kasama nila sa trabaho, lalo na ang kanilang amo. Sa sahod nga ng mag-asawang ito na pag pinagsama mo ay mahigit pang 40,000 ay nakakaipon sila ng pera dahil kung iisipin, wala silang kailangang padala ng pera sa Pilipinas. Parehong patay na ang kanilang mga magulang at ang plano nga nila pag natapos nila ang 2 taong kontrata abay uuwi na nga sila ng Pilipinas para magbakasyon ng kaunti. Uy, mahal, Vivian, mahal, gising ka pa ba? Uy. Oo naman, gising na gising pa ako, inuubos na ito aking tsaa. Ikaw ba, ba't hindi ka pa natutulog? Paano ba naman kasi? Paano ako makakatulog nito? Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na nasa ibang bansa tayo ngayon. Magkasama, magkapiling. Tulad nung pangako natin sa isa't isa noon, hindi ba? Nung ikasal tayo, nangako tayo sa isa't isang hindi tayo mag-iiwanan. Ano man, at gaano man kahirap ang pagsubok natin sa buhay. At hanggang ngayon, tingnan mo naman tayong dalawa, matibay na matibay. Mahal na mahal kita, Vivian. Mahal na mahal din kita, Crisanto. Basta mahal, pag nakauwi tayo sa atin, bayaran natin lahat ng pagkakautang natin, lalo na sa tiya mo. Para kahit paano, hindi nakakahiya, hindi ba? Saka, bigyan natin siya ng maraming pasalubong kasi sino ba sa panahon ngayon ang magbibigay agad ng pera para magpautang sa kapwa, hindi ba? Nakakatuwa at napakabait niya. Oo naman mahal, pero huwag ka lang muna mag-isip ng mag-isip. Pag nakauwi na tayo sa natin pag-usapan yan, sa ngayon matulog na muna tayo kasi napakahaba pa ng araw bukas, okay? Mahal na mahal kita, love you, good night. Kaya nga lang, ang kanilang 2 taong kontrata lamang ay na-extend hanggang sa maging 6 na taong kontrata na. Palibhasa, napakabait din ng mag-asawang ito at dahil wala naman silang anak na kailangang uwian sa Pilipinas, kapag nakikiusap ang kanilang amo na samahan muna sila, hindi nila magawang hindian. At dahil nga napakabait ng kanilang amo, isipin mo, pati pagka-travel nila sa ibang bansa, isinasama pa ang mag-asawang ito. Si Crisanto at si Vivian. Kahit naman ako, hindi ako natanggi sa ganong klase ng offer. Isipin mo kasama mo ang pinakamamahal mong tao sa buhay mo, kasama sa iyong trabaho. At mas maraming alaala ang maiipon yung dalawa habang kayo kay kumikita. Subalit bago matapos ang 6 na taong kontrata ng mag-asawang ito, nag-usap nga sila at nagpasya, nagmagpaalam muna sa kanilang amo na baka naman pwedeng bumisita sila sa Pilipinas kahit na ilang buwan lamang dahil miss na nila ang kanilang bansa. Agad namang pumayag ang kanilang amo, basta raw babalik ang mag-asawang ito pagkatapos ng bakasyon. Kaya naman agad silang ikinuha ng visa at ng tiket para makauwi na. Punong-puno ng pagkasabik ang mag-asawang ito sa kanilang pag-uwi. Kaya nga lang, isang pagsubok ang kanilang kailangang harapin sa bayan pa lamang. Pagdating nila, ilang malayong kamag-anak ang kanilang nakausap. Aba naman, dumating ng mag-asawang ito. Kamusta kayong dalawa? Aba tila ba nananaba itong si Vivian? Alagang-alaga ah. Ayos ka rin talaga, Crisanto. Pero kailan pa kayo dumating? Aba, bakasyon lamang ba kayo dito ngayon? Ilang linggo, ilang buwan? Ano po, kakarating lang po namin ngayong araw. At siguro mga 1 buwan or 2 buwan, depende po. Kayo ho ba? Kamusta po kayo? Kamusta pong lugar natin dito? Mabagyo pa rin ba? Ay naku bata ka, walang pagbabago. Kapag umuulan, pag bumabagyo, baha kung baha. At kapag naman sumikat ng araw, asahan mong pagkakainit-init ng panahon. Wala pa rin po palang pinagbago, ano po? Pero napakaganda po ng mga bagong tayong gusali dito. May mga ospital, may mga mall ako nakita. Napakabilis ng panahon. 6 years nga ba mahal? 6 years! After 6 years, ganito pa rin pala. Pero ang namiss ko talaga dito yung simoy ng hangin.
Oo nga po pala, baka po dumating na yung nirerentahan naming van. Bumilang po kami ng ticket pa uwi sa amin pero ingat po kayo ha. Uuwi kayo... Uuwi kayo saan? Si Manang talaga oh. E di sa bahay nyo. Gusto nyo ba sa bahay nyo kami tumira? Siyempre sa bahay po namin. Ano po ba kayo? Bakit po ganyan ang mga tanong ninyo? Ang sabi ni Crisanto. Bakit hindi mo na kayo mag-hotel? Diba? Para maka-experience naman kayo ng iba-ibang aura sa Pilipinas. Tapos, mag-mall kayo. Manood kayo ng sine. Maglakad-lakad kayo sa paligid. Ano ba? Enjoy nyo yung panahon nasa Pilipinas kayong muli. Aba, napakabilis lamang ng araw. Baka bukas isang araw, babalik na kayo ng ibang bansa, hindi ba? Hindi na po. Saka na po muna yun. Mahaba pa ang panahon. Kailangan po namin ng pahinga. At saka, biglang hinigit ng matanda ang braso ni Vivian bago siya makatapos ng kanyang pagsasalita. Hindi mo ba alam? Vivian naman, napakatalino mong babae. Huwag mo sabihin sa akin wala kang ideya. Wala na kayong uuwian. Wala na kayong sariling bahay sa atin. Ano? Ano yun, Manang? Ano po sinasabi ninyo? Hindi po namin kayo naiintindihan. Ang sabi ni Crisanto. Crisanto, Vivian, wala na kayong mauwi ang bahay sa inyo. Matagal na yung ipinag-iba ng inyong Tia Lusing. At ang lupain ninyo, napakataas na ng pader noon. At ang bakod na iyon ay pinagawa rin ng iyong tiya. Nako, nagpatayo ng bahay doon sa inyong lupa. Napakalaki. Akala mo bagay resort? Abay may pa-swimming pool pa. At ang bali-balita, inabili niya yun sa inyo. Manang, nagbapatawa po ba kayo? Ano po sinasabi ninyong mga bagay-bagay na ganyan? Wala pong ganong nangyayari. Hindi ko po kayo maunawaan. Ay, ang batang ari, hindi kita niluluko, hindi kita binibiro. Totoo ang sinasabi ko sa iyo. Bali-balita sa atin, narimata na ang lupa ninyo. At ang sabi ni Aling Lusing, hindi kayo nakapagbayad ng utang. Palagi pa nga niyang ipinapakita ang pinirmahan niyong kontrata. At batay sa kasulutang iyon, nakapaloob doon na sa loob ng 1 taon na hindi kayo makapagbayad ng inyong utang, marerimata na ang inyong pag-aari. Ay Ineng, Utoy, napakalinaw ng mga pirma niyo doon. Hindi lamang 1 kundi 3 ang pirma niyo doon. Kalokohan yan, Manang. Napakalaking kalokohan yan. Ang usapan namin nga dapat magbabayad kami pagbalik pa ng Pilipinas. Pero Manang, nagpapadala kami sa kanya ng pera na halos umabutan ng 40,000 habang nasa ibang bansa kami. Nasa kanya na yun. Ilang taon na kami nakapagbigay sa kanya. Ang alam namin, 20,000 na lamang ang kulang. Anong kalokohan ang sinasabi niya? Ang sabi ni Crisanto. Saka Manang, wala naman kaming pinipirmahang ganong kasunduan. Ang pinirmahan namin yung katunayang tinanggap namin ang pera mula sa kanya. Yung 50,000. Uunawaan ko naman kung gagawin niyang 60,000 o 70,000 kung talaga nangangailangan siya, pero yung ariin niya yung pag-aari ko. Ang pag-aari namin, maling-mali yun, Manang. Maling-mali yun. At agad umuwi ng lugar nila ang mag-asawang ito at medyo kinakabahan pa sa kanilang madaratnan. At nanibago na nga sila sa paligid ng kanilang lupain. Aba, napakataas nga naman ng mga bako doon. At ang tayo ng bahay nila, ay gibang-giba na, wasak na. At ang mga gamit sa loob, hinayaan lamang nakatambak doon. Maya-maya pa'y isang kakilala ni Vivian ang lumapit sa kanya at sinabing, baka naman pwedeng sa barangay na sila pumunta at doon magreklamo. Doon ipatawag ang kanilang tiyahin. At agad namang kumilos si Kapitan at tinulungan ang mag-asawa. Maya-maya pa ay dumating na itong si Aling Lusing, nakasuot pa ng kanyang mga alahas. Napakakapal pala talaga ng pagmukha mo, tiya. Mawalang ganang na sa'yo, ah. Pero sa tandaan mong yan, nagawa mo pa kaming lokohin pagkatapos ka naming pagkatiwalaan? Sinong hunghang ang nagpasok sa isipan mong galawin mo ang pag-aaring niya ng ganyan? Ipinag-iba mo ang bahay namin? Napakaraming alaala ang binuo dyan ng mga magulang ko, ng pamilya namin, ng lolo't lola ko, tapos sisirain mo lang ng ganon? Ha? Nakakaya ang ginawa mo. Natulingan kang matanda. Oo nga naman, tiya. Tiya naman. Paano niyo nagawa sa amin to?
Sa akin. Kadugo niyo ako, Tia. Bakit niyo naman po kami niloko ng ganun? Isa pa, ilang beses kami nagpadala ng pera sa bangko ninyo. Umabot na halos ng 40,000. Sa pagkakaalam namin, 20,000 na lamang ang utang namin sa inyo. Willing nga kaming gawing 40,000 yung pag binalik sa inyo kasi kahit pa paano may ipon naman kami. Ha? Kasi naaawa kami sa inyo. Baka kako kailangan nyo. Isip ako ng isip ko anong magandang regalo para sa'yo. Tapos itong mga abutan namin? Kalokohan. Santo, Vivian, talaga palang manang-mana kayo sa mga magulang ninyo. Ha? Napakadalas sa mga bunganga ninyo. Napakasarap yung sungal-ngalin ng tubo. Hoy, ha? Para lang malaman ninyo kahit na piso, wala akong natanggap mula sa inyo. Oh, Kapitan, Tanod, tingnan nyo ang dokumentong ito. Heto, Crisanto, Vivian, pirmado ninyo ang papel na ito. Nasa loob ng 1 taon at hindi nyo naibalik ang utang ninyo. Nakaprenda sa akin ang inyong lupain. Napakalinaw niyan. Hindi po totoo yan, Tia. Wala po kaming pinipirmahang ganyan. Vivian, kahit maghapon kayo tumanggi na magaling mong asawa, lahat ng mga tao sa paligid ko makakapagpatunay na pirma nyo ang nasa dokumentong ito. Pero Tia Lusing, wala kaming nababasang ganyan. Wala kaming nababasang ganito. Kasi kung alam namin hindi kami tutuloy. Crisanto, Vivian, hindi ko na kasalanan kung tamad kayong magbasa. Hindi ko kasalanan kung malabo ang inyong mga mata. The moment na pumirma kayo, patunay na yun na sumasang-ayon kayo sa dokumentong ito. Kaya tigil-tigilan niyo ako ng mga arte ninyo. Pero Tia Lusing, alam ng Diyos na nagsasabi kami ng totoo sa inyo. Pinapirma niyo ho kami sa blankong papel ng panahon ngayon. Inihabol niyo pa nga po sa amin, di ba? Kasi munti ka na nating malimutan. Tia naman eh. Tia, ano bang klaseng tao ka? Ba't mo naman ito ginagawa sa akin, Tia? Minanapay ng asawa ko sa mga magulang niya. Hindi naman sa akin yan eh. Mahiya ka naman, Tia. Ang wika ni Vivian. Kayong dalawang magaling na mag-asawa ang dapat mahiya. Lalong-lalo na sa akin. Abay inuubos kong panahon ko kakapaniwalag sa inyo mga bobo kayo. Ha? Pati si Kapitan na aabala. Sina Konsehal. Nagtatawag lamang kayo ng atensyon dito. Oh, para simple. Demanda nyo ako kung gusto ninyo. Ha? Ubusin nyo lahat ang pera nyo. Demanda nyo ako. Kunin nyo ang pinakamagaling na abogado. Sisiguraduhin ko rin. Ha? Sisiguraduhin ko na idedemanda ko kayong dalawa. At gagawa ko ng paraan para lahat ng paratan nyo sa akin, kainin nyo ng buo. Pero magiging mahirap para sa mag-asawang ito dahil nga 1 hanggang 2 buwan lamang ang kanilang bakasyon sa Pilipinas. Kailangan din lang makabalik ng ibang bansa agad-agad. So ano? Hindi kayo magdedemanda? Ha? Hindi nyo ipaglalaban ang lupang sinasabi ninyo? Ha? Kawawa naman pala kayo. Ibig sabihin ako ang tama dito. Nasa akin na ang dating pag-aari ninyo, tapos. Just move on. Kung kailangan nyo bumalik ng ibang bansa, umalis na kayo kahit bukas na bukas din. Wala nang makitang ibang pag-asa pa ang mag-asawang Crisanto at Vivian. Napapaiyak na lamang sila kapag naaalala nila ang mga panahong pinagkatiwalaan nila ang tiyahin nitong si Vivian. Sinasabi ko na nga ba mangyayaring kalokohang ito. Noon may kutob na akong gagawin ito ng matandang yan Ha? Mahal, alam mo magaling pa bumalik na tayo ng ibang bansa, Vivian. At baka makapatay lamang ako dito. Ayaw kong makulong. Karama na lamang ang bahala sa kanya. Hayop siya. Naluluhang sagot ni Crisanto. Bali-balita nga sa kanilang barangay na itong tiyahin ni Vivian ay nagsasaya dahil pakaramdam niya siya na ang nagtagumpay laban sa dalawang mag-asawa. Aba, sino ba namang hindi magagalit? Ang matandang ito, ipinagkakalat pa na dapat hindi raw siya ang sisihin sa problema ngayon, kundi ang katangahan at ang kapabayaan ng mag-asawa. Makalipas lamang ang halos 1 linggo na nasa Pilipinas ang mag-asawa, bumalik na nga sila sa abroad upang magtrabaho na lamang.
Ito ang bagay na ipinagtataka naman ng kanilang amo dahil ang usapan nila ay 1 hanggang 2 buwan. Pero wala pang 2 linggo ay umuwi na agad ng mag-asawa. Ako? Bobo? Ignorante at tanga? Hindi nag-iisip? Humanda yung tiyahin mo. Humanda talaga siya at sisiguraduhin ko na mabubulok siya sa kulungan. Ang sabi ni Crisanto. Sinasabi niya ito habang hawak-hawak niya ang tunay at totoong titulo ng lupang kanyang pag-aari na hindi naman hawak nitong tiyahin ni Vivian. Umaan pang ilang mga buwan at ilang mga taon, nakaipon na ng mas malaking halaga ng pera ang mag-asawang ito. Ngayon, nakabili pa ng lupa't bahay sa bayan ng Batangas sa tulong ng kanilang mga kaibigan at malalayong kamag-anak na maaaring pagkatiwalaan. Ang lahat ng bagay ay may limitasyon at syempre, maging ang mag-asawang ito. Dumating sa puntong naisip nilang umuwi na lamang ng Pilipinas dahil napapagod na sila magtrabaho sa ibang bansa. Isang araw, isang napakasamang balita ang nakarating kay Crisanto. Dahil daw sa patuloy na pagmimina ng mga tao sa bundok at syempre dahil sa napakalakas na bagyo, gumuho ang lupa sa bundok. Mahal, alam mo na ba ang balitang ito? Nag-text sa akin yung kaibigan ko, Vivian. Ang bahay ng magaling mong tiya sa bundok, nilamon ng lupa at mga bato. Natabunan sila doon. Ng lupa, ng bato, at kaawa-awa dahil patay pa ang 2 anak ng tiyahin mo, ang 2 niyang apo, at si Aling Lusing na tiya mo, naputulan ng paa. Totoo ba yan, mahal? Kawawa naman sila. Kamusta kayo mga kaibigan natin dun sa Pilipinas, no? Sinabi ko naman sa iyo, mahal. Sa ayaw at sa gusto niya, ang karma ibabalik sa kanya dahil sa dami ng kasamaang ginawa niya. Hindi ko alam kung sapat ba o tama ba nangyari sa kanya yon, pero ang Diyos na ang bahala sa kanya. Nang sumunod na buwan, umuwi na nga ng Pilipinas ang mag-asawa at nagpasyang magawa na lamang ng malaking tindahan sa kanila dun sa may Batangas, sa kanilang lupa at sariling bahay. At sa awa ng Diyos, patok na patok ang negosyong ginawa ng mag-asawang ito. Napakaraming bumibili sa kanila ng pagkain at marami pang mga bagay. Gustong-gusto ng mga tao sa Batangas ang nilulutong pagkain ng mag-asawa. Sa kabilang dako naman ng istoryang ito, itong si Aling Lusing ay sadyang kaawa-awa, kabag-habag na ang kanyang itsura. Halos hindi na nga niya magawang ayusin ang kanyang sarili. Putol na ang kanyang kanang paa at ang kanyang mga anak, wala na sa piling niya. 2 sa mga ito ay patay na. Yung iba, nagagalit naman sa kanya. 2 sa kanyang mga apo, patay na rin. Palibhasa ay manloloko at ganid, hindi pa marunong magtago ng pera sa bangko. Nang mangyari ang insidenteng iyon sa kanila, naubos lahat ng yaman niya. Habang patuloy sa pagbagsak ang buhay nitong si Tilo Singh, ang buhay naman ni Vivian at Crisanto ay patuloy sa pag-angat. Mas naging maligaya pang mag-asawang ito dahil nabalitaan nga nila na ilang buwan na lamang babawiin na ng gobyerno ang lupaing kinamkam sa kanila. Araw ng Martes noon, alas 5 ng hapon, may tumatawag sa gate ni Crisanto. At pagbukas nga niya, aba, ito ang tiyahin ni Vivian. Nakasaklay at nagmamakaawang bigyan naman siya ng tulong. Vivian? Vivian, nasan ka, Vivian? Crisanto, kailangan ko makausap si Vivian. Baka naman pwedeng pakausap sa aking pamangkin. Mahal na mahal ko ang pamangkin ko ngayon. Maawa ka naman, please. Kailangan ko ng tulong niya ngayon. Vivian, halika rito, pamangkin ko. Maawa ka naman sa iyong tiyahin. Pagod na ako. Napakasakit na ng katawan ko. Kailangan ko ng tulong mo, aking pamangkin. Saad ng matanda. Hinayaan lamang ni Vivian na mag-iiyak sa harap niya ang matanda. Sabay sinabing, "Anong kailangan niyo?" "Awa." "Ano? Hindi ko marinig. Ano sabi niyo?" "Pera?" "Kailangan niyo ng pera, ng awa, ano pa? Sabihin mo." "Alam niyo ba? Lahat halos ng kailangan niyo ngayon, willing akong ibigay sana sa inyo, libre. Pero biglang bumulong sa akin yung demonyo sa isipan ko at naalala ko lahat ng kalokohang ginawa niyo po sa pamilya ko. Ha? Sa asawa ko? Sa akin? Pamangkin niyo ako, di ba?
Nakakapagtaka nga eh. Noon halos tapak-tapakan yung pagkatao namin. Ngayon, tandang-tanda mo pamangkin mo ko, ha? Ang galing, nakakakilala ka na talaga, no? Alam mo, pagpasensyahan ako ng Diyos, Tia, pero hindi kita kayang patawarin. At ayaw kong makita ang pagmumukha mo dito sa paligid ng bahay namin, kaya please lang. O ito, tanggapin mo, 1,000 piso. Bumili kayo ng gamot, bumili kayo ng pagkain, ng tubig. Kung gusto mo ipangsugal, go! Wala akong pakialam. Umalis na lang kayo please habang may paggalang pa ako sa inyo. Kasi sa totoo lang, etong palad na to, gusto kong isampal sa pagmumukha ninyo. Pero bumabalik pa rin sa akin yung lahat ng turo sa akin ng mga magulang kong igalang ang mas nakakatanda sa akin. Kaya please lang, Tia, please lang, umalis na ho kayo. Utang na loob. Isinarado ni Crisanto ang gate at napaluhad na lamang si Vivian sa kanyang harapan. Niyakap niyang mahigpit ang kanyang asawa at sinabing, magiging maayos din ang lahat, mahal. Matagal pa nga naghihirap ang matandang ito at ang buhay naman ng mag-asawa ay patuloy sa pag-angat. Maganda ang negosyo, maraming kaibigan at syempre ang mas nakakatuwa pa, nagawa nilang mag-ampo ng isang maliit na sanggol. At ang maliit na sanggol na ito ang magiging anak nilang dalawa. Magbibigay ng liwanag sa puso nila. Kaya naman ang mag-asawa, nagawa na ngang patawarin ang kanilang Tia Lucing. Ipinagdasal na lamang sa Panginoon na sana ay makamit niya ang kapayapaan saan man siya makarating.